Good evening po sa lahat sa atin. Kumusta po tayo? Kumusta ang mga kalusugan po natin sa mga oras na ito? Mabuti mo naman po, Prof. Okay po naman po kami. Good Okay, evening, good evening. good Yun po. evening. I assume po na tayo po ay okay sa mga oras na ito. Ano po? Tayo po ay magkakaroon ng yung first part po natin, lecture po. And then we will allot 15 minutes para po sa discussion with regards sa ating topic or for some of you, may consultation, pwede po tating isingit pa po yung 15 minutes ng ating natitirang discussion. Basta mag-aalat tayo ng 15 minutes po. Okay, we will start. Can I ask somebody, sino po gusto mag-volunteer to pray? Sino pong gusto mag-volunteer sa prayer? Sige po, let us pray. Oh Lord God, our Father in heaven, thank you so much, Lord, for this time tonight, Lord, that we gathered. And mag-aaral po kami, O God. And thank you po, Lord, sa opportunity, O God, na nag-spend po ng time si Dr. Joey po to teach us more knowledge po, Lord, para malaman po namin yung mga lunas at kung paano po kami gumagaling po sa natural po na paraan. Hinihiling ko po, Lord, na sana bigyan niyo po kami ng wisdom para mas lalo po namin maunawaan at na-apply po namin sa pang-araw-araw po namin na buhay. I ask this to Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Janice. Welcome po, Doc. Okay, we will proceed sa ating lecture tonight. The last meeting ay dito tayo nagtapos, I believe. Okay, let me share. Ito po. Dito po tayo sa treat the cause. Okay, ayan po, no? So, ito yung last slide natin na natira from the previous. Let me read this. Sabi dito, naturopathic doctors apply the principle tuli causam or treat the cause by considering the factors apart from medical care that can be influenced by social policies and shape health in powerful ways. This approach overlaps with the well-recognized concept of social determinants of health defined by the World Health Organization as the conditions in which people are born, grow, live, work, and age, and the fundamental drivers of these conditions. So, maraming kinoconsider as we have mentioned last meeting, lahat po ng anggulo po, no, yung holistic na approach, HOLISTIC, holistic, no? At nakikita po natin na kahit na yung mga maliliit na bagay, kapag ito ay na-turn into habits, ay ito ay nagiging danger kasi nga nagko-cause ito, no, ng diseases. Kaya babantayan po natin ano yung primarily na mga practices natin, mga habits natin na we're not aware of na, let's say for example, yung simple na lang, no? Medyo mataas ng konti yung salt natin, hindi tayo aware na medyo mataas pala, medyo maalat tayo sa ating panglasa, but ito ay may impact na po sa atin, ano? Kaya kino-correct natin ito. As much as possible, we have this parang evaluation kung ano yung mga practices natin sa pagkain, sa pag-inom,
sa anumang mga activities na meron tayo na sumusobra siya, na kumbaga this will become a burden to our organs, this will become a burden physically, external, internal, ano po, whatever it is that we practice, even yung sabihin na lang natin, puyat, no? Ayan. So, dapat nakikita po natin itong mga cause na ito, na-identify natin ito. So, paano naman ito? How are we going to deal naman pagdating sa client or pagdating natin sa ating patients or sa pagdating naman sa ministry? How are we going to paano natin makukuha yung exact na ating evaluation, yung pagko-consult natin sa ating mga tutulungan na sila ay mapabuti sa kalusugan, paano natin makukuha yung eksaktong evaluation na ito ay hindi kumbaga nasobrahan or dininay o kaya ay parang hindi totoo na sinabi sa atin kung kaya't hindi natin matumbok-tumbok, no? So it's very important na yung ating patient ay magsasabi talaga ng totoo. Kasi dito nakabase yung ating pag-diagnose, ano po? So, kinakailangang makasama mo siya. Kinakailangang bibigyan mo siya ng time in order to get the exact, no, yung talagang accurate na evaluation. So, dito tinatapos natin yung ating topic ng treat the cause. Lilipat tayo sa another one, no? Treat the whole person. Tule tutum. Dito naman ay mapapansin nyo sa principles na ating pinag-aaralan, as you noticed, ito ay interconnected lahat, no? Yung, for example, ito ay nakakonect ito doon sa treat the cause, mapapansin natin. But we made mention, itong sa naturopathy po, na ang ating approach ay hindi lang yung particular na isang sakit lang. Kapag tayo ng gamot po as a naturopathic practitioner or naturopaths, ay hindi po natin isang side lang ng sakit ang ating tinitreat. We treat the whole person. Ito yung approach ng natural remedy ng naturopathy. Okay? Let me read this. Ang sabi dito, the naturopathic approach to healthcare is person-centered. And through the treat the whole person or Tuli-Tutom principle applies a holistic model of care that recognizes the whole is greater than the sum of the parts. Naturopathy, naturopathic medicine recognizes the harmonious functioning of all aspects of the individual, is essential to optimal health, and that the multifactorial or multifactorial nature of health and disease requires an individualized, comprehensive approach to assessment, diagnosis, and treatment. Again, napakahalaga dito yung correct na evaluation. Hindi po pwedeng yung ating patient ay magsasabi siya ng hindi totoo. He would just endanger himself. Paikot-ikot, hindi natin matutumbok yon, ano? Gayon din sa atin, kung sa personal naman, sa ating sarili, kinakailangan ay sasabihin din natin yung ating mga bad practices, ano? Meron pala tayong pinakatago-tago na mga sikreto na yun pala ay paborito natin. There was a story before na ang galing-galing talaga, ang galing-galing niya in terms of lahat ng information sa about sa kalusugan, sa invention, sa technology, at paano matutulungan ang iyong sarili, ang iyong family, ang community, at actually ang kanyang advocacy is tulungan ang mga Pilipino na to have knowledge. Ang kanyang parang slogan nun ay I believe knowledge is power. Ganon, ano?
but hindi siya masyadong mahaba ang buhay niya. It's because meron siyang according dun sa mga articles na aking nabasa before, ay meron siyang mga practices, no, mga habit na hindi hindi pala, kumbaga, kahiligan niya talaga, na kung saan nag-lead doon sa major diseases, no, yung mga talagang Dok, baka si Kwan. Dok, baka si knowledge is power. Oo, ayoko Hindi na ba siya? mahirap naman mag-mention ng pangalan, ano, although wala na yung tao. So I don't want Oo, to, no, but at least kayo na nakakapakinig, you have an idea kung sino yon, but I'm not very specific kung sino yon, kasi it could happen to every one of us or any one of us, ano po. So it could apply to us. For me, or personally, mamaya meron pala akong mga ganong mga habit, mga practices na I'm not aware na it leads already to a chronic diseases o kaya ay degenerative diseases. So I have to be very careful with that kind of habit or practices na hindi ako aware, no? Thank you for that. Sino yung nag-mention noon? Daniel po, Daniel, Dok. Thank you, no? So, ang atin naman dito is to learn, hindi naman natin, sorry? You were saying something? Okay. Nagpuputol-putol po. Okay, let's Hindi continue. pa rin yung sabi na knowledge is power. Okay. Thank you for that. Yes, yung magsabi na knowledge is power, si Ernie Baron yun. Okay. Sige. Let's continue sa ating lecture. Hahabulin ko to kasi marami-rami ito at ngayong gabi I have prepared a very important na mga inputs na I suggest, I recommend you na mag-focus tayo, no, kasi maganda po yung ating, sana ay ma-absorb natin ito tonight, itong ating itatakel po. So dito ay again, yung approach natin is whole person po, no? Pag tayo ay nag-treat, not just one part ng kung ano yung karamdaman niya, yung simptoma, and then we focus there, tapos yung sakit niya nagpapatuloy, yung ibang sakit niya nagpapatuloy, no? Sa naturopathic practice po ay connect-connecto, no, yung mga sakit na ito na nagko-contribute into a larger na scale kung saan affected ang buong body, no? Ang buong pagkatao, not just body but mind, no? Lahat ng aspeto ng buhay ng tao is affected dito. So when we treat lahat yan, no, we consider yung social, we consider yung spiritual, especially tayo po ay mga Seventh-day Adventist, at tayo po yung binigyan ng gift ng Panginoon na maging example, na tayo yung maging powerful instrument, agency ng Panginoon in terms ng kalusugan, in terms ng gospel, in terms ng heavenly wisdom. Sa atin inintrust ng Panginoon lahat ito. So we are so gifted ang Seventh-day Adventists pagdating po dito. Actually, tayo ang nangunguna, but so sad because marami din ang natututo sa atin, but they're using it in a worldly perspective po, no? Sa atin, we use it, sad to say, there are some na ang nangyayari is nakapokus sila sa monetary, no? Na mga goal. Ang atin, supposedly, ito ay gift ito ng Panginoon so that we can minister, so that we will be able to witness, so that we will be able to, sa huling kapanahunan, it's not more about miracles na masasabi natin per se, na miracles ang makikita natin na marami ang gagaling, marami ang kung saan ay kaparehas noong time ng mga disciple of old, nung iniwan ng ating Panginoon Jesucristo, na makikita natin na dadaanan ng anino ay magsisipaggaling sila.
ang Panginoon, through the writings of Ellen G. White, it was revealed na imi-minister natin sila. That while we are ministering to them, they will regain their health, no? Babalik ang kanila, magkakaroon sila ng restoration. Through ministration, no? Yung pagmi-minister natin sa kanila ay makaka-recover ang mga sickly na ito, no? Na mga lalapit sa atin for hihingi ng tulong. So, it's actually a ministry. Sana ay bumalik tayo sa estado na ganon, no? Na yung itong about health is magamit natin sa ministry. Marami tayong Amen. matutulungan. Marami tayong matutulungan kapag ginamit natin sa ministry ang kaalaman po natin about health. Okay? Let's proceed. Sabi dito, naturopathic consultations generally involve an extended assessment and treatment time. The longer visits allow for a greater depth of understanding of the patient's health issues, the way in which those issues have affected the patient on all levels, and the causative factors that have led to the current level of health or disease. The nature of naturopathic consultations requires substantial thought and analysis on the part of the naturopathic doctor to understand the role of causal factors and their impact upon the patient's condition or conditions and presenting symptoms, no? So, kinakailangan na thorough ang ating pagkaka-evaluate nito at napakahalaga po may record, no? Napakahalaga kung may record tayo kasi makikita natin yung mga development, makikita natin kung ano na yung mga treatment na ginamit natin, lalo na pag dumami na yung patient natin. Okay lang siguro kung nasa mga 50s or less than 50s ang patient natin. Pero pag umabot na ng 100 patients sa nababyan at wala kang record, ay napakahirap nun i-monitor. O ano na yung mga naisagawa sa kanya, ano ng mga modalities, ano ng mga interventions, ano ng mga approaches, ano yung kasunod noon, ano yung iiwasan, ano yung dapat na babantayan, ano yung danger doon. Ang dami pong consideration dito, no? So that's why kinakailangan may record. Ayan, ano? So ito po ay napakahalaga na ang ating yung konsepto ng principle. Again, sa susunod na mga lesson po natin, lecture natin ay tututok na tayo sa different kinds of mga diseases. Dito pa lang dapat absorb na po natin ito ay demand po na na-absorb natin itong mga principle na ito. Maigi ng ulit-ulitin ito at kapag na-absorb po natin, napakaganda po ng magiging principle ng ating panggagamot po, no? Yung ating guidelines, ng ating panuntunan ay maayos po, no? At hindi tayo magkakamali. Okay? So, next po dito, sabi, when treating the whole person, a naturopathic assessment incorporates the comprehensive range of factors outlined in the treat the cause, tollit causam principle. Naturopathic practice recognizes that the integration of all parts of a person internally and externally contribute to achieving and maintaining health. Ayan, ano? Again, nais kong i-emphasize dito yung holistic na approach po, no? Remember na meron pong social, meron pong mental, meron pong spiritual po ito. Ayan, no? Kasama of course yung physical. Ayan, ano? Na mga consideration po ng part ng ating pagtitreat sa person. Kapag ang tao ay highly motivated, they are very inspired, they have faith, napakaganda pong gamutin ang taong yon. Kapag merong faith na mabilis po ang healing doon sa kanya. And kapag ang tao ay madaling sumunod, ito I would like to emphasize, ang sakit po madaling gamutin. No? Napakadaling gamutin ng sakit. The problem is that
yung tao na ginagamot ay hindi 100% willing or cooperative na siya ay gumaling. Kasi ayaw niyang bitawan yung mga old practices niya, yung mga old habits niya na kung tutusin ay yun ang nagiging cause. Again, we will go back to the previous topic natin na walang iba kundi treat the cause. So, in order for the patient na alam natin, na tumbok natin, ito yung cause ng pagkakasakit niya, so the person or the patient must stop yung anumang practices yon, yung anumang habit yon, no? Kinakailangan totally 160, am I right? Hindi 300, ano yon? 390 degrees ba or ano? 380 degrees o ano ba yung ano? Parang bumalik lang. Ha? Yung parang bumalik lang, umikot lang. No. 380 Doc. 360. 360 degrees. Dapat magaling tayo sa computation pala. 180, 180. 180 Doc, 80 pala. Okay, dapat kung ano yung previous na ginagawa ng mga habit ay hindi na yon. Totally babaguhin talaga. And that's easy for the doctors na gamutin yung sakit niya. And remember, we have tackled also na ang katawan natin ay meron po itong natural na kakayanan na gumaling provided it is given all the nutrients needed. Again, sa principle na ito, ang naturopathic practice po highly natin ng pinakamataas yung percentage ng treatment or modality or factor na ginagamit natin sa ating treatment, nagbe-base po sa nutrition. It's gonna be applied nutrition, it's called generic nutrition or clinical nutrition, meaning to say, there are 4 groups na very important sa nutrition. You should consider vegetables, you should consider fruits, and then another one is grains, and then yung mga beans, no? That involves or includes andito na yung mga lentils, dito na yung mga karub-karub na yan, no? Andiyan na yung mga beans kasama yan, ano? So, kapag itong 4 groups na ito, kompleto ito, wow, napakabilis, napakaganda po, mabilis gumaling ang pasyente. Kasi yung mga nutrients na kailangan niya, vitamins and minerals ay nandoon sa 4 groups na ito na minention natin. Again, what are those? Vegetable, fruits, ano pa? Ano isa? Grain. Yung grain, mga whole Nuts. ito. Yung nuts, Mga nuts. kasama na yan dyan. Ano? Yung mga lentils, beans, kasama na po yan dyan. Ano? So yung 4 groups na ito, very important ito. You must not forget it sa pagtitreat in terms of nutrition. Especially kapag magtitreat tayo ng mga pasyente, let's say siya ay diabetic. Anong nutrition ang kailangan niya? There's a specific nutrition. Hindi tayo po pwedeng kung ano yung generic, yung tinatawag natin na applied nutrition, ay siya din nutrition ay gagamitin natin dito sa specific na disease na meron itong patient natin. Hindi natin po pwede parehas yan. Hindi po pwede po yun. Ano? Kinakailangan may sarili siyang personalized. Kaya nga, treat the whole person. Hindi po pwedeng yung kung ano yung diet ni patient 1 ay patient 2 parehas sila ng diet. No, hindi po. No? Because magkaiba sila ng disease, you have to address it in a different way. Iba po, no? And you have to study this. Alam mo anong nutrition ang kailangan ng certain diseases na dapat i-apply mo sa kanya. Hindi po pwede yung cancer, same lang sila ng diet ng type 2 diabetes. Hindi po pwede. Hindi po pwede yon, ano? So magkaiba silang diet, meron silang pagkakaparehas, pero not entirely parehas lahat. Ano? May mga pagkakaiba po. So you have to understand na ang pag-treat doon sa patient ay magkakaiba. Person to person. Hindi po parang yung tinatawag nating applied, ano, na pang generic lang, no? Lahat pwede ito. Hindi po ganoon. So
Ganun po sa naturopathy, kinakailangan i-consider yung nutrition ng specific diseases ng patient. Okay, now let me have this example. Meron tayong tinreat, this was during 2020, 4 years ago. Meron tayong bata na pumunta dito about 7 years old, 6, 7 years old, babae. Meron siyang sakit na Kawasaki. Ano po yung Kawasaki disease? Ito po yung mga simptomas. Ito, no? Kung sa layman's term ay nagkakaroon siya ng yung parang sumasabog ang veins niya, no? Yung mga arteries niya, swelling, no? Nagsiswell, namamaga at bawat touch mo sa kanyang skin, umiiyak ang bata, hindi nakakatulog, fever, lagpas na ng 5 days, sige-sige ang fever. Dinala dito because dinala siya sa ospital at ang sabi ng ospital, malaki po ang gagastusin, ma'am, dito. Ang mga magulang ay sinabihan ng ospital na malaki ang gagastusin. Meron po ba kayong pambayad? Sabi doon sa kanila. Yung family na ito hindi naman ganun kaaluan ang kalagayan sa buhay. So, nag-second opinion sila, ganun din ang sinabi sa kanila, medyo malaki ang hinihiling. So, nag-third opinion sila. Yung third opinion, dito na po sa atin, natural na. At nung dinala po dito sa atin yan, that was 4 years ago, ay nung makita natin yung kalagayan ng bata, ay binigyan kagad natin ng mga ng protocol. Ano po? Isa na po doon, ang approach natin ay binigyan natin ng activated charcoal. Usually, ang sakit na ito ay because of mga infection. No? And many other, kasi hindi po tukoy kung ano pong pinaka-primary cause ng Kawasaki disease. Hindi po, hindi matukoy. But napakagastos ito, ano po pwedeng mamatay yung bata. So, number 1 treatment natin ay yung activated charcoal. Cleansing kaagad. And then, sumunod po ay meron tayong potion, mga juices po ito. Term lang po natin potion but juices ito. Using different kinds of dark leafy green vegetables. Ano po? And then, para mainom ng bata, kasi medyo hindi maganda ang lasa noon, we add some lemon, we add some sweetener, a natural form ng sweetener. Pwede tayong gumamit ng honey kung meron tayong wild honey. Maganda po, no? So, maiinom ng bata. So, gumamit tayo ng potion. And then, number 1 ay tinignan yung water na iniinom, yung mga pagkain na kinakain ng bata, yung exposure niya. Yun, inalam natin yun. Medyo matagal ang consultation. And then finally, noong siya ay isinagawa na, no? Nagkaroon tayo ng prayer. Tayo po ay head elder ng Tree of Life Cubao, SDA Church. So, meron tayong pagpapala ng Panginoon na privilege to minister sa pamamagitan ng prayer. So, pinag-pray natin. But before I prayed, ang sabi ko ay, do you believe? Sabi ko dun sa bata, do you believe na ang Panginoong Hesukristo ay kaya kanyang pagalingin? Kung aayusin natin ang health, sabi ko sa mga magulang, kung aayusin ang health, susundin nyo lahat ito, magiging masunurin kayo, hindi kayo gagastos na malaki, susundin nyo lahat itong pinapagawa sa inyo, at kapag sinunod nyo ito, kayo ba ay naniniwala din na ang Panginoon ay higit sa lahat na manggagamot, na kayang gamutin ang lahat ng karamdaman? Tinanong ko yung bata, yung 7 years old that time, ang sagot ng bata ay naniniwala siya kay Jesus na kaya siyang pagalingin ng Panginoong Jesus. And then we prayed, they go home, after few days, they went back, ang sabi nila po ay magpapabaptize na sila. Yun po ang result, no? Nagpabaptize indeed ang... Amen, amen. Yes po, nagpabaptize ang lolo, nagpabaptize ang nanay, ang tatay nagpabaptize ang pamangkin. Ayun, 4 sila na baptize po, no? Ay yung mga Amen.
yung family ang nabaptize. Kasi ito, bata pa lang ito 7 years old. So alam nyo po ay since then hindi na bumalik yung karamdaman na yon. Ano po? At napakaraming miracles pa after that ang naranasan ng pamilyang ito. So it was a blessing indeed. Yung karamdaman ay ginamit ng Panginoon na makilala nila ang Panginoong Hesukristo. Ayun po, no? So that's ito po ay partnership natin sa ating Panginoon. Yes, ang Panginoon ay can do miracles, but we need to minister. We need to educate. Kinakailangan natin educate. Kaya later on, isa yan sa ating pag-uusapan. Okay? Ito na. Ito yung sinasabi ko na kinakailangan nating i-educate sila kasi doctor as teacher. Ang naturopathic practitioner po ay ang consideration po ay you are like a teacher. Docere, no? Tayo po ay hindi lang nang gagamot. Usually po pagka sa yung mga high level na mga practitioner po ng mga specialization, no? Pag nanggamot, consultation pa lamang lagpas 1,000. Talagang monetary ang laki ng kinikita ng mga doctors natin. Hindi nila tinuturo ang mga dapat na mga practices. Why? Kasi pag tinuro nila yan, wala nang pipilad sa kanila. Wala nang magpapakonsulta kung libre mo silang tuturuan. Ano po? But in naturopathy, tayo po ay mga naggagamot ng natural remedy, ay i-consider po natin na turuan sila. And who knows, sila man din ay matututo, magiging mga minister ng Panginoon sa health. Ano po? Sila ay makakapanggamot ng mga may mga karamdaman pagdating ng araw at mag-glorify ang ating Panginoon. Ang sabi dito sa Doctor as Teacher, a principal objective of naturopathic patient education is to empower patients, increase health literacy, and encourage patients to become more accountable and capable of maintaining their own health. Ang sabi, no? Docere or doctor comes from the Latin word to teach. The role of naturopath or naturopathic doctor is to include educating their patients and the community about factors that affect health and disease so that they are informed about the impact of their choices. They devise a health program for their patients that provides a roadmap from their current health status, instructing their patients on what needs to be addressed in order to maintain or recover health and to achieve optimal well-being. So, ituturo po natin. And that's why minsan inaabot kami po ng gabi, no? Minsan whole day po ang pagtuturo kasi ang daming question, ang daming gagawin. Ganun po. Walang bayad po 'yon kasi ministry. Tayo ay naglilingkod sa Panginoon and ang Panginoon ang bahala sa ating magsusustain. Panginoon ang bahala sa ating magsusupply. It's up to you. You can make this as your profession. Pwede naman. We do not know, one of you here later on will become a prominent naturopathic practitioner or itong tinatawag nating doctor of phytomedicine. Wow, no? And then yung practice nyo ay talagang matayog, no? O kumbaga ay malayo ang mararating. We do not know, no? Sana'y marami sa atin dito po ay later on maging maggagaling na mga manggagamot ng ating Panginoon po, no? And marami pong matutulungan. So, again, ang ating consideration po ay pagtuturo po, no? Ituturo natin sa kanila papaano magluto. Isa pong napakaganda po as a lifestyle medicine, medical po ha, we're talking about medicine, lifestyle medicine doctor, lifestyle medicine doctor. Nag-undergo sila ng 4 to 5 years na pagdodoktor ng kung ano yung pinili nila. Pagkatapos ay
magpuproceed sila sa specialization. Ang iba ay nag-proceed sa lifestyle medicine, no? So magdadagdag yon. So it's about 7 years na pag-aaral. So lifestyle medicine doctor. At alam niyo kung anong practice? Again, babalikan natin yung tinatawag na ano nga yon? Sino nakakaalala ng ating tinuturo sa health? Ano yung tinuturo natin sa health? Na ito rin ay pinapractice po ng naturopathy. Ano po yon? Ang iba ay gumagamit ng celebration. Ang sa atin dito sa limbs ay ano yung ating New ano start. po? New New start. start. Okay, thank you. New start. Ang new start po ay yan po yung sorry, somebody is talking. Ano po 'yon? Okay, let me continue. New start po, new start. Ito po ang pinag-aaralan ng lifestyle medicine doctor, new start. Yan po ang totoo, no? At dyan po sila naka-focus. And the same with naturopathy, ang kanilang number one na consideration pagdating po sa lifestyle medicine practice, walang iba kundi nutrition. They focus on nutrition. That's why sa naturopathy po ay pwede pong i-hire kami. For example, kami as family, i-hire kami ng may patient, for example, may pera o kung walang pera, okay lang din. Hahanapan natin ng funding kasi nga ituturo natin lahat ng practices, paano mag-prepare ng food, paano yung mga, kumbaga, sasamahan mo siya ng 1 month doon sa kanyang bahay. Kaya mas madali kung may pera kasi nga lahat ng needs ay isusupply niya. Ngayon kung ang ating patient ay talagang walang-wala, ay talagang bubunot ka sa bulsa as ikaw yung practicing doctor or naturopath, bubunot ka ng sarili mong pera sa bulsa, gagamutin mo siya, ituturo mo lahat yon, i-educate mo ang whole family noon, and that's it, no? Ito ay tinatawag na kung ano yung sakit niya, yung kanina, yung ating tinalakay po, no? Pinakahuli, bago itong doctor as teacher, ay yung holistic approach po, no? Ituturo mo ngayon ito sa kanya. Ituturo mo sa family ngayon ito. Paano nila gagawin yung mga pagkain nun, paano ipiprepare, paano yung luto na masarap, paano yung luto na nutritious siya, na hindi nawawala yung nutrition doon sa pagkain, anong klaseng luto, anong preparation ang kinakailangan, anong mga ingredients ang meron. Ayan. Ituturo ito, no? There's a certain na mga food group na pinagko-combine, hindi pwedeng basta combine ka lang, parang smorgasbord, no? O kaya ay eat all you can, no? Parang ganun na style, buffet, no? Hindi po, no? May specific ka na meal at a certain time na breakfast, ganito ang meal. Sa lunch, ganito yung meal. Sa dinner, ganito lang yung kanyang ipiprepare mo. No? Kung maaari nga, fasting na lang. Or kaya very light, juicing na lang. No? More on juices na lang siya. So, para ang body mag-proceed sa healing. Kasi kapag nilenten natin yung time doon sa fasting, mas mabilis mag-heal ang pasyente. No? Pag nag-aalat tayo ng time doon sa fasting, lalo na pag ang ating pasyente ay malala yung karamdaman, it's okay na mag-alat tayo ng certain time doon sa kanya parang fasting niya para mag-proceed ang body sa healing, no? Nakafocus ang body sa healing. Hindi doon sa digesting, hindi doon sa mga other na mga energy na gagamitin ng katawan, ano po? Or mga organs na gagamitin ng mga organs. Magfo-focus siya doon lamang sa healing. So, may mga mag-aalat tayo ng time, no? Kung gusto nating mabilis gumaling yung pasyente. And if you have, merong sa inyo na later on matuto ng mga panggagamot na ganito, ay pwede ka i-hire ng mayamang tao and then kayo mag-a-attend sa kanya, kayo mag-prepare ng pagkain niya hanggang sa gumaling siya, no?
Kayo magpiprepare ng mga modalities, kayo mismo mag-administer doon sa pasyente hanggang gumaling yung pasyente. Aalagaan nyo yun, no? At hanggang sa gumaling siya. At ganoon na lamang ang pagiging pasalamat nila na silang nagsipagaling, no? Mabibigay nila yung glory sa Panginoon kung ang ating service ay sincere, no? Kung babayaran tayo, you think na kaya nilang magbigay sa atin, that's good. Kung hindi naman, gagawin mong ministry, and napakaganda po, no? Napakagandang service po ito. Sana ay mayroon sa atin na mga mabubuo na mga manggagamot dito, no? Na later on po ay gagamitin ng ating Panginoon. Okay, continuation. Sabi dito, since inception, the naturopathic encounter has been person-centered and individually focused. Again, no, hindi po yung kung ano yung pagpasyente ni patient 1, patient 2, magkaiba sila ng disease, magkaiba sila ng case, pinarehas ang pagkain. Hindi po ganun ang approach natin. Ito po ay personalized, individualized, based doon sa kanyang case. Kasi mamaya hindi lang yun yung sakit niya. Meron pa siyang ibang sakit. Yung isang tao, isang patient, meron siyang 3, 4, 5 sakit. How are you going to treat it? Kinakailangan ito po ay personalized, individualized. Ang sabi, in continuation, over the last 2 decades, other health professions and policymakers have embraced the patient-centered model that has evolved into the now more contemporary concept of a person-centered care. The shift from patient-centered to person-centered care arose to include the entirety of an individual's needs beyond just the clinical and medical. Naturopathic practice is and has always been in complete accord with person-centered approach. So nakita po natin, no? Napaka highly personalized dapat ang ating approach sa ating mga patient, no? Talagang makikita mo doon parang ang sarap pakiramdam nito sa pasyente na tayo'y nagangalaga doon sa mga pasyenteng ito. Ang sarap ng kanilang pakiramdam. Now, since tayo po ay mga royal priesthood ng ating Panginoong Jesus, what do we have? Meron tayong kasama doon yung spirituality, no? Doon yung devotion, andun yung pag-share ng faith, andun yung pag-share ng biblical perspective about health, ipapasok natin yon. And that's why later on you will be able to see kung ano yung approach na meron tayo. There is a worldly perspective approach about health. Yes, marami pong mga vegetarians, mga vegans, mga ano titawag dito, mga health professionals, worldly health professionals na kumbaga naghahari ngayon sa mundo, but ang Seventh-day Adventist ay advanced po tayo kung tutuusin kasi tayo nakabase yan saan? Sa principle ng Bible, no? Nakabase po sa principle ng Bible ang ating tinuturo. And that's why it's very, very important. Again, dito po, I would like to emphasize, if you understand this very well, tayo ay nagtuturo. And when you teach, syempre, dapat ginagawa din natin ito sa ating sarili. It's very difficult to teach something that you are not applying. It's very difficult to give something which you do not have. Remember po natin ito. How can you impart something of which you have not experienced? How can you share something of which you do not have? Kailangan maranasan natin, no? Ano ba yung sinasabi na ito na plant-based diet? Anong sinasabi na ito vegetarian? Ito'y tinuturo ng biblical, ito'y tinuturo na ideal, and there is a food na sinasabi na acceptable, and ito yung mga forbidden or hindi pinapahintulot ng Panginoon na dapat kainin. So, kinakailangan alam po natin, no? Kinakailangan pinapractice natin. We've been teaching about health. Kinakailangan ina-apply natin ito sa ating sarili, ina-apply po natin ito sa ating family, na number 1 po nakaka-benefit nito ay yung ating mga core group. Ano yung core group natin? Siyempre, walang iba kundi si Mrs., yung ating mga anak,
Number one, tayo mismo nakikita sa atin na tayo po ay ina-apply natin yung ating tinuturo. No? Kinakailan, napakahalaga po. Continuation, rooted in the philosophy of holism, the naturopathic focus is on the individual, the cause, yan ano, of their symptoms and conditions, how the symptoms affect other aspects of health and their relationship to their symptoms and conditions. The Dussere principle requires that naturopaths or naturopathic doctors help the patient to understand these issues for themselves. Aha. Doon ka magulat kapag yung ginagamot ay later on, yung gumaling na siya, naging naturopath na rin, naging manggagamot na rin. Ay, praise the Lord, dumadami, no? This is discipleship already in the process, no? Let me continue. And in doing so, become more empowered to look after their own health. Iyon, ano? Hindi ka na later on babalik-balik sa kanila kasi sila natuto na rin sila. And then they're teaching also their family members. At hindi lang later on, you who knows, no? Sila din ay magiging disciple, magiging agency ng Panginoon so that the gospel can be introduced also. No? Ito po yung ating mga gawain dito. Kaya tayo po ay nasa ministry, ang LIMS is a ministry and health is one of those ministries. Ano po, maliban po sa pag-aaral ng scripture, pag-aaral na maging manggagawa ng Panginoon, ang pagiging health professional na kung saan ay tayo po ay practicing professionals ay isang napakagandang endeavor, isang napakagandang adhikain po para po sa bawat isa sa atin gustong magtapos ng phytomedicine. Ayan po, no? Let me continue. Sabi dito, this patient experience of empowerment is known feature of naturopathic care. Actually, yung ating pong itong material natin, this is a worldly perspective ng naturopathy po. But as you can see, ito po ay kasama din po ang ating pagtuturo ng approach na kung saan meron po ang Adventism, no? At the same time, biblical po. So later on, you will see, no? Let me continue in this part of our topic, yung doctor as teacher. Sabi dito, teaching takes time. Hence, most naturopathic visits allow sufficient time for the naturopathic doctor to educate each patient on how to implement and maintain the behavioral changes needed to achieve wellness. Many patients wish to understand the reason they are sick, what they can do to improve their situation, and what they need to change for future health. This awareness, motivation, and understanding determines long-term health and is predicated on the knowledge level of the naturopathic doctor. So napakahalaga po, no, na tinuturo natin ito. At ito po ay magbabago sa kanilang buhay. Ayan, ano? Napakaganda ng legacy ng naturopath po, no? Lalo na kapag kasama ang ministry, lalo na kapag kasama ang biblical way ng panggagamot po, no? Na ang principle natin as naturopath is a biblical principle, hindi po yung worldly principle o worldly perspective po, no? Kapag biblical perspective po, napakaganda po, no? Talaga namang ito po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Now, dito meron tayong quotations, counsels to physicians and medical students. 167, 5.1. Sabi dito. Kay Ellen G. White po ito, if this institution is what God designed it should be as His instrumentality, it would not copy any institution in our land in its practices or moral standing. It will stand as peculiar institution governed and controlled after the Bible standard. No motive will be of sufficient force to move those engaged here from the straight line of duty. It will be reformatory in all its teachings and practice. There will be no uniting in close harmony with the world in order to receive worldly hospitals ngayon ay pumapasok po, no? Sad to say,
na ganito ang naging direction, but I pray na sana ay lalo pa itong makita ng ating mga leaders po, no, yung direction na tayo po ay dapat hindi nakadepend doon saan, nakadepend doon sa worldly standard, no? But in our case right now ay patungo tayo doon sa direction na yon. These are very important things na ine-emphasize sa writing ni Ellen G. White. Hindi ko naman to masyadong issue, no? Wala ako masyadong issue dito. But sana ay in some point ng ating ministry in terms of health ay makita ito ng mga administrators natin, no? Yung direction, sana matumbok ito. Ang sabi dito, if Jesus presides in the sanitarium, there will be no greater and more distinct separation from the world. Pleasure cannot entice from the way of justice. They will answer the injunction. Sabi dito, come out from among them and be separate, touching not the unclean, and in no wise partaking of sin. They will aim to reach the high, pure, noble, elevated standard erected by our Lord Jesus Christ. The world in its practices and ways and manners will have no attractions to entice from duty. Come out from among them and be ye separate. Will we hear the voice of God and obey? Or will we make halfway work in the matter, trying to serve God and mammon at the same time, no? Yung ating motivation po is to serve God, not po yung monetary, no? Sana hindi po yun, no? Profession or whatever it is na ating natatanggap because of our service. Sana po ang ating motivation. Okay. Meron po ba ang problema? Okay. Sabi dito po, no? Sabi dito ay maganda po na tayo ay makapag-serve sa Panginoon, no? Hindi dun sa other motivation. Okay. Meron tayong later on mamaya na gusto kong i-play sa inyo as focus na as isang napakagandang point natin na titignan po, no? Doctor as teacher again, ang sabi dito, for us in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Okay? Doon sa time ng before the flood, ay marrying and giving marriage, eating and drinking. What's wrong with marrying and giving in marriage? What's wrong with eating and drinking? Wala pong problema doon, di ba? Pero ito po ay na highly emphasized ni Ellen G. White. Look at the writings of Ellen G. White. Ang sabi dito, these are talking about the antediluvians. These were the people before the great flood. Ang sabi po dito, sa Councils on Diets and Foods. The people who lived before the flood ate animal food and gratified their lust until their cup of iniquity was full. And God cleansed the earth of its moral pollution by a flood. Then the third dreadful curse rested upon the earth. The first curse was pronounced upon the posterity of Adam and upon the earth because of the disobedience. The second curse came upon the ground after Cain slew his brother Abel. The third most dreadful curse from God came upon the earth at the flood. Sorry po, medyo binibilisan ko po yung aking discussion. Ano po? Kasi marami pa po tayong very important na tatalakayin. At nakita po natin ang mga tao before the great flood were flesh eating already. At ito ay, although ang term ng New Testament po, they were eating and drinking. There's no wrong about eating and drinking. No, the ideal food that was given is basically ay vegetables, no, vegetarian kung sasabihin natin. Yun po yung ideal. Later on ay pinasok ng Panginoon yung guidelines kay Noah kasi nga to warn the people na hindi lahat ng karne ay kakainin, ano? Kasi kakain na kayo ng karne o hindi lahat pwedeng kainin because sa time ng antediluvians they were eating all kinds of meat. They were eating different kinds of flesh already. Hindi po sila mga vegetarian just like Adam and Eve, no? Hindi sila yung mga pinakaunang mga tao, hindi po sila katulad ni Adam and Eve. Later on ay kumakain rin sila ng different kinds of animals.
And that's why ang ating Panginoon ay sa time ni Noe, binigyan niya ng specific na guidelines what should be eaten and what should not be eaten. Ginawang malinaw ng Panginoon yon sa guidelines sa panahon ni Noe. Now, who among you have heard already the game changers? Sino po nakarinig na ng game changers? Meron po ba nakakaalam ng the game changers? Any comment po? Any idea about the game changers? No need to Google them right now. Yung ano lang po, what do we understood sa itong isinusulong na bago ngayon. The game changers. Sino nakakaalam po nito? Wala po ba? Okay, kung walang nakakaalam po, let me give you a overview tapos may video tayo na 2 minutes na papanoorin. Okay? Dito po ay sinasabi na lahat ng mga athletes ngayon, they discover po na ang pagiging vegetarian o yung plant-based diet po ay napakagandang diet in terms of maging superior ka sa pagiging atleta, no? Napakabilis ng healing kapag ikaw vegetarian, kapag may mga injuries, napakabilis ang healing. Yung iyong stamina, napakataas ng stamina, in terms of push and pull, in terms of yung katawan mo, yung endurance ay matindi, napakaganda po, no? So dito sa video na ito ay ating ipapalabas. Stop sharing ko muna ito and I will share again. Teka ha, sana meron dito. Ayan. Hopefully. Mukhang hindi nakapasok po. Saglit lang po Ay. Okay, ipi-play ko po. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand that's marketing. That's not based on reality. I've been teaching fighting techniques to government agencies for more than 15 years. Then I got injured. Unable to teach for at least 6 months, I spent more than 1,000 hours studying science on recovery and nutrition, and stumbled across a study about the Roman gladiators. The gladiators were predominantly vegetarian. How could the original professional fighters be so powerful, eating only plants? When I made the switch to a plant-based diet, I qualified for my 3rd Olympic team. I broke 2 American records. I was like, man, I should have done this a long while ago. When I went plant-based, I wasn't sure if I was going to survive. And I actually became like a machine. One of the biggest misconceptions in sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. That's just not true. Sometimes you have to do things that you know your competitors aren't doing. Today's blood and yesterday's blood. Them. I think this is going to wake a lot of people up. I was recovering better, not getting as sore. This was our best season in the last 15 years, and we had 14 guys on plant-based diets. We all want to feel great, have more energy. Cholesterol was 276. Today, 169. Whoa, now you're talking. Most guys my age can keep up with the grandchildren. My grandchildren can't keep up with me. It's not one set of dietary guidelines for improving your performance as an athlete, another one for reversing heart disease, reversing diabetes. It's the same for all of them. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat?
Okay. I think tapos na rin ang aking oras. Ay, andyan na po ba yung ating next professor? Sino po ang facilitator natin tonight? Wala na, na-silent na lahat. Si Ma'am Sherlyn po yata. Hello, Doc. Okay. Doc, pwedeng masunod yung ano, Doc? Yung video for promotion sa church. Okay. Actually, merong full video yan na umaabot ng 1 hour and 30 minutes. Doseri principle. If I'm not mistaken, umaabot ng 1 hour and 30 minutes yung full video niyan. Ano lang yon? Parang ano lang yon? Short clips lang po yon yung ating kinuha. May full video po niyan kung gusto niyo manood na talagang ang mga athletes ngayon, kaya tinawag siyang game changer kasi yung mga athletes ngayon na-discover nila na ang pagiging vegetarian ay napakagandang paraan para ma-reach nila yung pinaka-success nila. Yan po, no? And there's a good news and there's a bad news. Why? The good news is that people are being aware already. And the bad news is, ang Seventh-day Adventists ay hindi pa po natin na ma-maximize ang gift na ito na binigay ng Panginoon sa chosen people of God. Hindi pa natin na ma-maximize. Okay, if you have question po, I'm not sure if I'm allowed to entertain question kasi I don't think I still have time. Sino po facilitator natin? Kindly facilitate po kung sino yung ating facilitator. Wala pa pong message from Doc June. Hello, Doc. Habang wala pa yung isa, we have the freedom to go beyond the time. Hello, Doc. Good evening. Sir Raul, sige, go ahead daw po. Maraming salamat sa magandang presentation niyo, Doc. At ngayon ko palang narinig yung doseri principle. Maganda pala, no? Doctor as teacher. Pag doktor lang ang not teaching, ang tawag niyan, pag ganyan lang ang dealing sa mga patients. Kasi usually ganyan ang dealing sa mga doktor ngayon, sa mga pasyente. Pero sa atin pala, we are being encouraged to adopt this doseri principle. Yung Doc, New Start Lifestyle, applicable pa ba sa ngayon? Yes, sir. Opo. Yan po ang pinaka-heart ng naturopathy. Hindi lang sila aware na yung principle, yung concept na yun ay galing sa New Start. But actually, it's all the same. Kahit na yung lifestyle medicine, no? Lifestyle medicine practice po. Ito po ay marami tayong lifestyle medicine doctors dito. One of those ay si Johan Mañez and a lot more dito sa Pasay ng ating hospital, no? Na dating ngayon ay MAMC, no? Dati sanitariums, yan, ano? Pero yan ang practice na tinuturo actually ng lifestyle medicine, New Start po. I see. Kasi actually as of this time we are intensifying the campaign of New Start Lifestyle. Meron kaming device by following the healthy lifestyle. We will be experiencing longer lifespan. And the other one is dangerous pathway, that is fat cats. That is an acronym of fatty, bloody, and
so on and so forth. And yung yung mga pagkain, kulang kami ng mga supply ng vegetables, vegetarian foods. Do you have such kind of mga supplies? Ang problema lang po sa vegetarian, sa simula lang po yan. Kasi later on, ay lahat naman ng nag-vegetarian, nag-change ng diet, ay at first ay nagkakaroon ng problema. But napakaganda yung first ay education. Kasi pagka hindi ka educated tapos nag-vegetarian ka, marami kang mamimiss na mga nutrition na kailangan ng katawan mo. Kaya maraming nagre-reklamo sa Adventist kasi anong klaseng vegetarian yan? Parang lousy naman, parang kala mo ang putla-putla, no? Because hindi proper, kulang ng education. When you go to vegetarian, kinakailangan educated ka doon. You know what nutrients you need, anong mga vitamins and minerals you need, where do you get them, anong klaseng food group ang meron yan. Ayan, so dapat alam natin yan. Kasi basically, babaguhin mo lahat eh. So may mga tinatawag pa tayo na what we call that is yung transition period kapag ka nag-vegetarian ka. So mag-undergo ka pa ng transition period niyan from yung previous diet mo tapos nag-vegetarian ka. May transition period talaga yan. Tapos mali-mali pa yung ating food preparation, no? So kinakailangan meron tayong knowledge about that kasi kung hindi, maraming mararanasan na problema. Dapat knowledgeable tayo pag tayo ay naging vegetarian. Yung ating supply, Sir Raul, yung supply natin, it will come later on. The best is magtanim. Second is know your supplier. Kinakailangan magkipag-usap ka na sa mga kapitbahay. Kung saan po kayo galing? Province po ba kayo? Basilan province, Basilan. Marami pong gulay. Maraming yes. Yung seasonal po, huwag kayong mag-worry, no? Seasonal na mga fruits, seasonal na mga vegetable, yun po ang priority natin, yung seasonal. What I mean is, kung ano yung season ngayon, yun yung kainin natin kasi meron po yung added extra na mga kumbaga ay tulong, aid sa atin na kumakain nun. There are season na wala ang particular na fruit is because God is so good na binibigay niya yung mga food na yon just in time. Let's say for example, anong mga prutas during summertime? Eat all those kind of food or fruits na meron during season ng summertime kasi yun ang kailangan ng katawan mo during summertime. At rainy season, iba naman ang food na mga prutas ang available. Huwag ka na maghanap ng ibang prutas na wala na kumbaga pinipili na magkaroon, no? Kung ano yung available dyan, yun ang kainin. And then, ang importante, you have this knowledge kung ano yung mga food na dapat kainin natin na masustain po yung need ng katawan. There's no problem about protein. Ito yon, no? Know about, you should learn this na ang protein po ay misconception. Sorry to say po, no? Napakarami even the mga professionals, mga highly educated. Mali na conception ito na ang iniisip nila ang protein, ang pinaka-best source ng protein ay karne. Wrong po, no? Ang pinaka-best na source ng protein ay walang iba kundi vegetables. Yung mga beans ay ang tataas po, no? Yung mga lentils, ang tataas po ng mga proteins niyan. Ang tataas po ng mga mineral content niyan, ang mga vitamins ng meron sa mga fruits and vegetables. Imagine niyo po, yung baka, mga hayop, kakain sila ng plant. Tapos yung tao kakainin yung karne. Ang question doon, saan ba nanggaling ang mga nutrition na ito na meron ng baka? Di ba galing doon sa kinain nila?
Oh, sa plant? Why not dumirekta tayo dun sa plant to receive yung mataas? Ito pa yung study. According sa study, if you will also watch itong Game Changer, makikita nyo dun sa study na yon na yung protein na meron ng animal products ay mababa kumpara sa plant base. Ang plant base is almost nasa 80% ng need mo. Sobra-sobra kung tutuusin. Pero walang side effect. Ang sa animal na protein ay may mga sakit na ito na bitbit, no? Napakaraming sakit na bitbit. Okay? So tapos hindi pa nasusuffice completely yung protein na kailangan mo. Unlike sa vegetable, lagpas-lagpas ang kanyang naibibigay sa katawan. So if you want a source for this, continue watching yung Game Changer. Makikita niyo yung study nandoon mismo. Andun yung mga parang meron silang mga sampling, meron silang mga illustration. Makikita natin doon sa video na yon, no? Makikita po doon. Actually, ginamit natin ito kasi sikat siya. Pagkasikat kasi, ang bilis paniwalaan eh. Yun po yung thought doon eh. Pagkasikat, ang bilis paniwalaan. But itong study na ito ay long before na po ito. Matagal na po ito, no? Matagal na po nating alam ito sa Seventh-day Adventist. Matagal na panahon na po. Even from the time of Ellen G. White pa lang. Nandiyan na yan sa mga sinulat niya. Nandiyan na po yan, ano? Nakasulat na po yan. So, yung mga bago lang ito, mga sikat, kaya nagagamit natin as illustration kasi nga sikat sila, no? Madaling paniwalaan. Ayaw natin maniwala dun sa writings ni Ellen G. White. Dito sa mga non-Adventist, paniniwalaan natin sila kasi mga sikat sila. I hope na you will consider the spirit of prophecy, no? Na napakagandang mabisa. Okay? No wonder yung mga mahilig sa bodybuilding, hinahanap nila ang soya milk. Soy products. Tama po. Isa sa mataas na source. That's why we are producing soya milk here. Soy coffee. At nilagay namin sa mga gym. At siguro napag-aralan nila. Siguro tiningnan nila yung game, yung pinakita niyo sa amin ngayon. Ngayon ko lang nakita yun. Talagang vegetarian pala sila, no? Ang mga nag-excel ngayon ng mga athletes po, yung mga top-notchers na mga athletes ngayon ay mga vegetarian po. Kaya tinawag Doc, anong masasabi ninyo sa mga buto? Kasi kinakain namin yung buto ng marang, buto ng durian, rambutan, kamansi. Anong masasabi ninyo? Ang alam ko ng mga buto like kamansi, commonly kinakain talaga natin, langka, commonly. This is the best way. Ako ay wala din akong record niyan. You research, internet is full of it already. You can research, si Doc Aris ay teaching us about yung mga component, no? Component ng mga food group na ito or vegetables na ito na kung ano yung mga composition niya. So, kayo din, bawat isa sa atin, kung ano yung iyong tatangkilikin, i-research mo anong meron dito sa malay mo, ikaw makadiscover na gamitin mo yan as phytomedicine. Gamitin mo yan as your formula for a certain na panggagamot. Kasi ikaw nakadiscover ano yung properties na meron dito na very prominent. Alamin mo yon, no? So this will maganda to maging assignment natin kung tutusin. So i-discover po ninyo, i-research po ninyo like for example, kamansi, buto ng kamansi. Alamin nyo anong nutritional availability sa internet. Yeah. Ano po? Research nyo po. Yeah. Yan po pinaka-best way. Reliable naman ang Health and Home kasi nabasa ko yung sa Health and Home. Ang buto ng durian, very rich in B complex, food for the brain. And yung marang, rambutan, that's why
pinopromote namin yan sa mga pasyente kasi nag-handle din kami ng pasyente. They discovered na may improvement sa memory nila. Okay, maganda yun Sir Raul. Continue with that. If you could research more, no? And then this is the best way. Kung kaya mo na meron kayong dehydrator, ito mas level up ito na approach. If you have a dehydrator, i-dehydrate mo yun, ibilad mo yun, durugin mo yun, gawin mong powder, and then have a testing sa DOST or have a testing sa UP kung nandito tayo sa Maynila malapit, or UP na mga campus, no? Meron yan silang mga laboratory, and then ibibigay sa iyo kung anong composition meron yung powdered mo na buto, no? I-powder mo muna yan, and then ibigay mo yan sa laboratory sa UP. Magkakaroon sila ng personalized locally sa iyo mismo kung anong seed yung meron ka at a certain location. Let's say Basilan. Ano yung mga buto na meron diyan sa mga durian nyo na iba sa ibang lugar, iba sa ibang location. So have it test, ipatest mo kung sa UP, I don't know kung merong bayad malaki or may mga facility po ba tayo dyan na pwedeng institution na pwedeng ipatest mo yon, malalaman mo po yon, no? I-dehydrate mo yan o ipatuyuin mo yan, gawin mong powder yan, dalhin mo, isample mo yan doon, and then you will have a result. Bibigyan ka ng detailed composition ng buto na meron po kayo. Good, you give us an idea because we have durians here, we have rambutan, we have coconut. Sayang talaga yung mga buto. So hindi kaya namin kainin kasi kukunti lang ang gustong kumain. At we are planning to have production on that. Malay niyo po, Sir Raul, sorry to cut you. Malay niyo po, makadiscover po kayo na magiging nutritional po pwedeng isama sa pagkain or sa diet o anong formulation na makikreate nyo. Magiging malay nyo, isa yung discovery na masusumpungan ninyo. Seryosohin nyo po. Have it check, no? And then kapag nakita mo, i-compare mo sa ibang mga seeds na talagang kaiba siya, and then kahit nga po hindi for as long as magaling kayo sa marketing, pagkakakitaan niyo po yan later on, pwede yan maging livelihood program. Ang malakas namin dito ngayon, yung combination of soya, whole wheat, and sesame. Talagang yung hindi makatulog, talagang masarap ang tulog at saka muscle toning. Pero we are thinking of paano i-preserve yung buto kasi marami kami ditong guayabano at saka lansones, rambutan at saka durian. Siguro pwede namin, you can be our partner. Paano i-process ito, no? Wala pong problema. Pwede ko po kayo i-guide through kahit sa telepono po. Kung malapit kayo dito, may dehydrator po kami dito. Madali lang po, no? Tapos ipapowder na yon. Magkano ang dehydrator, Doc? Are you talking about machine? Yung pagbili ng machine? Yes, machine. Para roughly nasa mga initial investment siguro nasa mga 400 to 500. Medyo malaki-laki na yon. 400K. Kasi mayroon kaming processing dito sa activated charcoal at saka soy coffee. Pero yung sa buto, nahirapan kami, hindi pa namin alam paano ito. I-dried nyo muna, sun-dried nyo po. Sun-dried. Pagkatapos po ay meron kayong malinis na gilingan. I-powder nyo. I see. And mayroon kaming nagprepare na rin kami ng
yung medisina para sa itchiness, yung asunting, Acapulco, mixed with... Ganito po, Sir Raul. Magkaroon ka ng experimentation. Try mo kung ano ang difference ng dinray na pagkatapos ay sinangag yung hinit sa kawali. Basta maganda, malinis ang inyong process ha. See to it na malinis, na walang contamination siya. Practice yung hygiene, proper hygiene. You compare yung niluto at yung naturally dried lang siya. Compare yung mga meron siyang composition. Kasi ang dried saka yung raw ay iba yung composition niyan eh. Usually kapag ka-dinry mo at ito ay pinowderize mo, ito ay concentrated. Nako-concentrate yan pagka dried. So mas concentrated usually ang mga minerals, marami yung mga importante na mga tumataas bigla yung kanyang composition kapag ka na-dry siya. So alamin niyo po 'yon compare doon sa Fresh, no? na-i-fry. Oh, sorry. Na-i-sangag. Ano tawag doon? Sanlag. Ng apoy? Ha? Sanlag. Anong tawag sa inyo 'yon? Sanlag. Sanglag o sangag, Yeah, no? toasting, roasting, toasting. Yun po. Opo. So i-compare niyo yung meron siya, ano yung difference ng dalawa. So kung makita mo anong difference at saan ang favorable, yun ang sundin mo. Yun ang ipatuloy mo. Okay. I see. And meron din kami, magsimula na kami sa pag-harvest ng kalamansi. We have 1,400 plants, punuan basa kuan kalamansi. Magsimula na kami by March mag-harvest. Pero gusto namin i-process paano gawin itong drinks, juice. Madali lang po yun. Do you have an idea? Opo, madali lang po. I see. So, pwede pala kayong maging konsultan namin dito ba? Pag dami na kasi... Pwede po. Okay, maraming salamat. Naman si juices. Opo. Pwedeng iba pang flavor niyan. Combination of different flavor. Kalamansi, anong gusto mong meron na bang kalamansi malunggay? Parang ganun na combination. Alamin niyo po yung po pwedeng i-partner-partner na po pwedeng kayo mismo ang makakapag-discover. Alamin niyo po, mag-eksperimento kayo and then sa inyong pag-eksperimento, trial and error muna, magkaroon kayo ng journal. I-record niyo po. And the best is yung ipapatest niyo yung component nun. So, pwede pala subukan namin pagkatapos ipadala namin sa inyo para i-check, no? Baka masira. Ay, masira. Tapos alamin mo anong pinaka-best na natural preservative na mahaba ang buhay. Ilang araw yung shelf life niya. Alamin nyo yon. Pero gusto namin yung walang preservatives na chemical, yung natural lang ba, paano mahaba-haba pang panahon hindi masira. Ganito Sir Raul, siguro we will discuss some other time yung mga details pa niya kasi I think marami pa siguro yung magka-come up sa inyo. You can contact me through Facebook sa contact ng aking misis. Pwede tayo tumawag sa messenger po. We can talk about kahit buong mag-araw ay marami kayong makaka-come up niyan later on, I believe. So to give time for others also. Okay, thank you. I suggest na recommend na tawag po tayo sa phone na lang later on next time. Sana nasagot po yung mga tanong niyo. Sorry for taking your time. No problem po, no problem. Okay. Thank you so much. Sir Ray, Doc Ray. Doc Ray. Wala pa po wala po si Doc Aris at walang balita kung makakarating siya dahil ang probably ang iniisip niya
ay 9 o'clock. So, meron pa tayong 30 minutes. So, pahinga po muna tayo ng 30 minutes or we dismiss the class earlier because wala naman po si Doc Alice na nagpabalita kung darating, Doc Ray. kung malapit dumating o Doc, Hello, Doc sabi Ray. po ni Doc Aris, nasa crusade daw po siya. 7 days daw po yung crusade. So, he so can't wala make it siya. po. Wala siya Opo. ngayon. So, Opo. we'll just dismiss earlier. Doc Ray. Hello, Doc Ray. Yes. Dalawa lang, pwedeng, kasi mayroon akong dalawang pasyente, pwedeng magtanong kay Doc Tana. Cancer patient at saka liver problem with daughter. Nasa kanya yan kasi wala namang speaker. Wala na siya? Umalis na pala. Okay, thank you. Baka nandyan pa naman. Wala na siguro din. Wala na siguro. Okay, salamat, Doc. Bakit? Ano bang tanong mo? Isang beses chemo, pumutok yung niya. Iyahang tutoy. Buto. Unya, kaning unsay pagkaon gikinahanglan sa iyang mga idea treatment natural sa naturopathic. Sir Raul, Yeah. nandito pa naman ako. Yes, mabuti. At saka yung bata, mga 11 years old, lumaki ang tiyan, matigas ang tiyan, yellow ang mata, at saka ang liver daw ang problema. May cancer of the liver daw, sabi ng doktor. Na hindi na nila binalik sa hospital, ayaw na sa bata. Ano ang Ilang dapat taon yung gawin bata? namin? Sir Raul, 11 years old. 11 years old, babae, lalaki? Babae. Okay. Gano'ng katagal na yung sakit niya? Mga 1 year na siguro. Anong mga treatment na meron na ginawa sa kanya? May mga medisina binigay sa kanila pero hindi na nila kaya bilhin. We are providing activated charcoal at saka soya products. Mga seeds, yung mga buto. Okay. Mahirap ba kalagayan sa buhay? Mahirap talaga. Anong trabaho ng family ng tatay-nanay? Kuwan lang, yung gumagawa ng charcoal, hanap ng mga kahoy at ginawang charcoal para pagpinta, powder. Pwede ba silang Sir Raul, pwede mo ba silang ma-schedule na kausapin natin over the phone? Medyo mahaba-haba tanungan. Sige. Okay. Schedule natin. Saka yung yung 75 years old babae, bago lang pumutok ang kanya, ang breasts, dahil may cancer. Ano ka ang dapat niya? Anong breast cancer? Breast cancer. Yung pumutok, Stage 4 na. Stage 4 na. Tinanggal na. Inoperahan na siya? Hindi, naoperahan. Nag-chemo pero pumutok. Dapat na-opera na siya. Dapat tinanggal na. Parehas ba? Parehas yung dibdib parehas, magkabila? Iba ang hindi magkaparehas. Hindi, parehas ba? Kasi walang pera. Hindi, parehas ba may may sugat na o may bukol? Yung isa lang. Pumutok na yung isa. Dapat patanggal na yon. Operation na yon yung mga ganong cases. Yan itanggalin Then pagkatapos, ang i-administer natin ng pagkain.
Eh di yun, tawagan natin kapag dapat ano na yun, ipa-opera na, diretso na. Paano, Dok, kung Okay. ayaw na magpa-opera? Doc Ray? Paano kung ayaw magpa-opera? Mahaba-habang ano yan, mahaba-habang gaano kalaki yung gaano kasagit yung gaano kalaki yung sugat? Parang marble. Ha? Parang marble. Marble. Yung Ang sugat? Julin ba? Parang Yeah. So kumakatas siya, kumakatas. Yeah. Di Isang kailangan tanggalin, no? Tanggalin. Activated charcoal can be applied. Pwede, poultice. Kasi ibang amoy eh. So, pwede. nilagyan namin ng charcoal. Everyday yun. Everyday. The frequency of application. Walang limit. Kasi we observe pag sobra sa oras, mainit na. Kaya nga, every 4 or 6 hours tanggalin. Iba na naman. Ang babantayan nyo kasi ang namamaga yan eh. Tapos nalalata. Yeah. Kung medyo malapit lang kayo sana sa merong napakaganda na galing sa machine siya. Na ang tawag niya ay strong acid ang tawag niya. Interval yon. Anong klase? Powder? Hindi. Maghanap ka dyan ng ito ay marami ang tataas ang kilay kasi nga hindi ito hindi masyado kumbaga hindi masyadong na-educate dito sa Pilipinas. Pero sa Japan, ito ay ginagamit sa hospital. Lahat ng mga hospital nila ginagamit ito sa surgery. Surgery before and after. Yung water ng Kangen, yung 2.5, may acid yan. 2.5 acid. Kaya niyang patayin. Anong klaseng tubig, Doc? Galing sa Kangen, yung 2.5. Simply, salt yon ang equivalent nun, salt, na nag-undergo ng process ng conversion into disinfectant. Paano i-apply, Doc? Ini-spray lang yon para matuyo. Pero pwede kita na lang mag-formulate salt with water. Ang hanapin mo yung castor oil. Castor oil. Pagkatapos ang ratio. Pagpalit-palitin mo yung castor oil at saka yung activated charcoal. Paghiwalayin mo, pagibahin mo, yun ang itatapal mo doon. Paano yun? Tapos may time din nagagamit ka rin ng na virgin coconut oil. Pwede naman tayong gagawa niyan, no? Pwede, DCO, pwedeng gawin, madali lang naman. Pero pwedeng hihingi ng formula paano gagawa ng virgin oil. Madali lang po. Itining lang po 'yan. Yung gata, gata na walang halo po ha. Gata na walang halo. Pagkatapos papayaan niyo lang po siya sa container. Ilagay sa isang container, mas maganda yung glass container. Yes. Pabayaan lang po siya at lalabas yung oil niyan. Yung nagflo-float. Yung oil, tatanggalin mo yung parang bula-bula and then lalabas yung oil niya after 5 days to 1 week. Lalabas yung oil niya. Takpan. Yung tubig yung ilalim. Takpan. Ihiwalay niyo. Ha? Tatakpan. Opo, tatakpan niyo para hindi makontaminate. Sa loob ng 5 days. 5 to 1 week.
Ang iba medyo mas matagal, depende sa temperature po ng surrounding. Okay. So, ang labas ng BCO. Pagkatapos ilagay sa breakable glass na container, Yung pwedeng gata. plastic. Yung gata po. Yung gata na walang halong tubig. Okay. And then after 5 days, lalabas na po yung oil nun. Yung BCO. pwedeng ilagay sa container na para ready to use. I-separate nyo po yon. Yung tubig, tatanggalin tapon. Tapos yung ibabaw noon na parang, ano siya, parang cream, tapon yon. Matitira yung clear na Clear, BCO. yeah. Yes. Yun ang gagamitin nyo. Yun ang ikikip nyo. Pagkatapos, 100% pure, i-spray? Hindi po, papahid lang po. Gamitin ang cotton? Kahit hindi na, yung ano lang, tela lang pwede na. Sa wound mismo? Opo. I see. Pwede nyo din gamitin yan. Yun ang ihahalo nyo sa activated charcoal. Okay. Parang hindi na tubig ang gagamitin. Apo. Yun na, ano? Apo. Ano ang chemical? Sir Raul, tawag po ako sa inyo. Kasi mahaba-haba na talakayin po yan. Mahaba-haba na explanation. Alright, wala po si Sir Raul sa linya. At mga kapatid, we'll dismiss early this evening. And hayaan na natin si Sir Raul at saka si Sir Joey na magkwentuhan ng mahaba. At tayo po, pwede na po tayong magpahinga or gumawa ng ating mga school assignments.